A blessed day mga igsoon! So ngayon itutuloy po natin ang ating series on the 17 stories of the Bible. Ngayon po ay nasa story 5 na tayo. Pero bago ito, review muna natin ang kwento natin kahapon. So sa ating kwento kahapon, which is story number 4, nalaman natin ang tungkol sa bansa ng Israel, ang nasyon ng mga pinili ng Diyos. Nalaman natin kung paano sila niligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt. Nangako rin ng Diyos sa kanila na gagawin silang natatanging bayan at kaharian ng mga pari or kingdom of priests. So sa ating kwento ngayon, story number 5, ito ay tungkol sa templo na pinatayo ni Haring Solomon sa Israel during his time as king. So, noong panahong yon, tinawag ng Diyos si Solomon para pagharian ang bansang Israel. At si King Solomon, nagpatayo siya ng templo para sa Diyos. Inalay niya at ng mga Israelita ang templo sa Diyos at napuno ang templo ng presensya ng Diyos. Itong pagpapatayo ng templo ay actually pangarap ng ama ni Solomon na si Haring David. Pero ang sabi ng Diyos kay David na hindi siya ang magpapatayo ng templo, kundi ang anak niyang si Solomon. So although natuwa at nalugod ang Diyos sa desire ni David na magpatayo ng bahay para sa Diyos or ng templo, ang pinili ng Diyos para matupad yung pangarap na yon or yung pangako na yon ay hindi si David kung hindi yung anak niya na si Solomon. So, si Solomon ang nagpagawa ng templo. So, pinagdasal ni Solomon ang templo at hiningi rin sa Diyos na dinggin ang mga panalangin at patawarin ang mga kasalanan ng mga taong pupunta dito. Hiniling din ni Solomon sa Diyos na kung may mga taga-ibang bansa na dumayo sa templo dahil narinig nila ang tungkol sa pangalan ng Diyos, ay dinggin din niya ang mga dalangin nila. So, kalaunan, pumunta ang reyna ng Sheba at namangha siya sa templo at sa karunungan ni Solomon. Tuloy, pinuri niya ang Diyos dahil dito. At pagkatapos niya ay may mga pinuno din ng mga ibang nasyon na nagtungo sa templo at nakarinig ng karunungan ni Solomon na galing mismo sa Diyos. So yun po ang story number 5. So anong aral ang mapupulot natin sa kwentong ito? Unang-una, ang templo ay tinayo for the glory of God, hindi para magpakitang gilas si Solomon. Okay, the temple is not for Solomon's pride. Totoo, maganda ang pagkagawa ng templo at maraming makinang na bagay sa loob nito. Pero ang purpose ng templo ay para maging bahay dalanginan ng mga tao, taga-Israel man o taga-labas. So hindi ito exclusive sa Israel lamang at sa mga tauhan ni Haring Solomon. In fact, bumisita nga sa templo yung reyna ng Sheba as well as other leaders and personalities from other nations. So ano naman ngayon ang makikita natin tungkol sa Diyos? In this story, we can see that God wants to reach out to the unreached as well. Yung mga Israelites, sila na yung pinili noon pa man ng Diyos. God has been with them every step of the way, from their escape from Egypt until the reign of Solomon, na kung saan nangyari yung kwento natin ngayon. Pero yun namang mga taga-ibang bansa, hindi pa nila nakikilala ang Diyos. So, why did God open the doors of His temple to other nations? Siyempre, dahil gusto niyang makilala rin siya ng mga taga-ibang bansa. God wants all mankind to be redeemed. At, consistent sa naging pangako niya kay Abraham na sila'y magiging pagpapala sa ibang nasyon, ang templong ginawa ni Haring Solomon at ng mga Israelites at that time ay ang naging instrumento para mapakalat ang blessing na yon. At nagkatotoo nga, dinayo sila ng reyna ng Sheba at marami pang ibang mga sikat na leaders at personalities from other nations. Tuloy, nakilala nila ang tunay na Diyos. At, of course, they also learned
about the one true God. So even today, God continues to reach out to people who don't know Him yet. At tayo bilang mga pinili ng Diyos ay ang mga ginagamit ng Diyos para mapakalat ang kanyang blessing sa iba. So, di ba? Sadyang kay buti talaga ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat at para sa devotional natin bukas, pag-usapan naman natin ang kwento ni Jonah. Yun lang po. Goodbye and see you tomorrow.